Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Meron po tayong magandang mga news ngayon, particularly sa darating na BSKE 2026. Alam niyo naman po na pagka po meron dumaan sa ating po newsfeed o meron po tayong nabalitaan, meron po tayong nasagat sa mga news agencies, syempre nais po nating pamahagi sa inyo. At well, anyway, ang balita nga po yun, nag-announce po si Liga ng Barangay President Jessica D. Ng partnership ng LNB with the Commission on Election. At ang kausap nga po nila sa Commission on Elections ay si Attorney Frances Caroline M. Aguindadao Arabe at si Miss Jean Loderno. Sila po ay nag-meeting at ang pinag-meetingan po nila ay ang darating na kanilang partnership para preparasyon sa BSKE 2026. At nais nga po nilang magkaroon ang LNB at saka ang Commission on Elections ng malinis, maayos, matalino, at mapayapang halalan. Sapagkat magkakaroon po ang LNB at saka ang Commission on Elections ng voters education sa papalapit na November 2, 2026 BSKE. Ayan. Bakit ho ba importante ari? Sapagkat importante ari dahil both the Liga ng Barangay and the Commission on Election ine-expect na nila o ina-anticipate na po nila na magkakaroon talaga ng eleksyon sa November 2, 2026. Sabi ko nga po, 7 months to go, yung anticipation ng mga tao at saka ng mga tatakbo, well, ito, official na to. Mga opisyal ng Liga ng Barangay, mga nakaupo po yan, mga kapitan po, samahan po ng mga barangay sa buong Pilipinas. In partnership na with the Commission on Elections. Na bakit po mahalaga ito? Bakit ba masyado nating binibigyang atensyon yung partnership ng Liga ng Barangay sa Commission on Elections? Well, ganito lang po yan, simple-simple. Ang Liga ng Barangay dati pinush nila na magkaroon ng term setting at kaya nga po na-postpone ng 2025 election is because of the term setting na kanilang in-advocate. Ano ho? Ngayong taon, wala yata silang ina-advocate except for, ulitin ko, malinis, maayos, matalino at mapayapang halalan voters education sa papalapit na BSKE 2026. Yan po ang kanyang mismong sinabi sa kanyang FB page. No? So, para po sa atin, accepted na ng Liga ng Barangay, which is composed of all kapitans in the Philippines. Official po yan. Sila po yung mga kapitan. Siguro nag-usap-usap sila na, well, ito na, may election na eh. Accepted na ng lahat na November 2, All Souls Day, ang magiging barangay and SK election. Second, mahalaga to kasi in partnership with the Commission on Elections, talagang dapat talaga ang Liga ng Barangay at Commission on Election, mag-partner talaga yan. Natutuwa naman po tayo. At dahil kinakailangan talaga mabigyan ng voters education ang mga voting population. Higit sa lahat, alam nyo, against ang Commission on Election ngayon sa vote buying. Lalong-lalo na si Chairman George Garcia. Alam niyo naman ang huling statement ni Chairman George Garcia na sinabi niyang ang mga botante mismo may kasalanan kung bakit nagkaganito ang bayan. Kaya this partnership with LNB sa grassroots, ascertaining that there will be a barangay election this coming November 2 is a welcome development para po doon sa mga nagpre-prepara at para po doon sa mga nakaupo na nagwiwido-wido kung matutuloy ang barangay election o hindi. Ngayon, ang importante pa din alam niyo naman sinabi ko noon na anything na maririnig ko sa Kongreso o Senado na may magfa-file pa lang o kaya may nag-file ng anything na pag-postpone or another term setting, revise o amendment regarding the dates tungkol sa Republic Act 12232 na naglalayong
November 2, 2026 ang eleksyon, ay ibabalita ko kagad sa inyo. Pero, alam niyo, ang ating connection, ang ating mga bubit, ganun lang. Pero si Miss Jessica Gallegos D., LNB President, ako, iba ho yan. Napakatanyag na tao ho yan. At kung meron mang mauunang makaalam o di kaya makasilip o magkaroon ng information regarding po sa any amendment regarding the present law, siya po, sapagkat ang kanyang in-law ay isang D. Si Speaker Boji D po ay kamag-anak po niya by affinity or, well, I don't really know, pero ang alam ko mag-in-law po sila. So, she has everything at her disposal. Siguro, I'm sure nagkukwentuhan yan. Dating kapitan si Speaker, kapitana po si LNB President. I'm sure, malalaman na niya kung meron bang groundswell dyan o meron bang nag-iisip or wala na talaga at dapat talaga i-anticipate na nila at ipaalam na nila at magkakaroon na ng voter education for the BSKE 2026. Kaya napakagandang development po yan, and I congratulate LNB President Jessica D. for, going out of her way, out of her own volition, na magkaroon ng partnership with Commission on Elections. Kasi first time ever po yan. Ang Liga ng Barangay at ang COMELEC magkakaroon ng information drive. Sino pa nga naman ba ang dapat na pumausap sa taong bayan, kundi ang mismong frontliners, ang ating mga barangay officials. Excuse me lang po, meron po tayong pangalawang news. So, ayun po yung number 1 news. Yung number 2 news po ngayon ay may nag-file po ng bill regarding BSK. Pero hindi yun yung iniisip yung revision or amendment ng Republic Act 12232. Albay Representative Adrian Salceda filed the bill to exempt from income taxes the honoraria and allowances of teachers and election workers ahead of the BSKE 2026. Ang gusto po ni Congressman Albay, Congressman Salceda ng Albay ay hindi na i-tax ang makukuhang honoraria at allowances ng mga teachers sa darating na BSKE November 2, 2026. Ang gusto ni Congressman Salceda ay buo nang ibigay ang kanilang allowances at honoraria para nga naman buong-buo na tulong na nila sa mga teachers po yun. Sang-ayon po tayo dyan, mabuhay po kayo, Representative Adrian Salceda ng Albay sa inyong inihaing bill. Pero more than that, ibig sabihin lamang din yan na isang congressman o ang buong kongreso, pag pinag-usapan yan, nag-a-anticipate na rin na matutuloy talaga at wala nang makakapaghain pa o may maghain man ng revision ng amendment regarding 12232, matutuloy pa rin talaga ang BSKE 2026. From what I heard sa mga reporters, sa ating po mga bubuit, sa ating po mga kaibigan mga congressman, mukhang wala pang nagfa-file at walang plano mag-file ang kanilang mga kakilala. Wala pang ingay o pinag-uusapan regarding BSKE. So, ang pinag-uusapan lamang naman doon mga impeachment, yung mga, alam nyo na. Alam nyo na yun. So, para po sa atin, yung dalawang news na yan is an anticipation for the November 2, 2026 BSKE election. Ayan lang po. Kaya maganda po kayo, maganda na po tayo lahat. Alam ko, excited yung mga aspirants, excited din ng mga incumbents. Mag-ingat lang kayo. Always keep up dito sa Pambansang Kagawad kasi sasabihin natin yung mga COMELEC rules. Yung diniscuss ko po ng mga bawal-bawal, I am very sure yun po
ang lalabas. Wala akong amendment sa resolution ng COMELEC na yan. Kaya mag-ingat kayo kung nag-aabot kayo ng mga tarpaulin at saka kung ano man ngayon, ma-picture lang kayo, hindi mo masasabi, baka ma-electioneering kayo. Ang sabi ng COMELEC, Commission on Election, may mag-submit lang sa amin. Kahit anong date yan or whatever, o walang pruweba o may pruweba, basta kakasuhan namin kayo. Kayo na bahala mag-prove ng inyong guilt or innocence sa Law Department ng Commission on Election. So, God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat. At tayo po ay muli ninyong pinunlakan. God bless po.